nabigyan, galit pa sila. Pero hindi nila naiisip ang sakripisyo. Andito na naman po ako. Gusto ko lang bumati. Mega shoutout to all my friends out there. At sa mga followers ko nagtalo sa akin. Maraming salamat guys. Mega shoutout sa inyo. Kita los dedos todo Alina Pilipinas, especialmente Alina Zamboanga City. So for today's video guys, gusto ko lang talaga yan. Gusto kong interviewin yung mga kasama ko kung ano ang mga experience nila o anong masasabi nila bilang OFW. Ayan, gusto ko lang marinig ang mga ibang sagot nila guys. So guys, gusto ko lang i-interviewin itong kasama ko dito. Bilang OFW, anong masasabi mo? Masasabi ko bilang isang OFW, pagod ang OFW kasi sakripisyo para sa pamilya, nagpapadala tayo ng pera. Ang sahod natin, napupunta lang sa pamilya natin. Kasi kung wala tayong trabaho dito sa abroad, paano na ang pamilya natin? Tapos pag nagpadala tayo, galit pa sila na kulang, kesyo ganito, ganyan. Lalo na ang iba nating pamilya, pag hindi nabigyan, galit pa sila. Pero hindi nila naiisip ang sakripisyo natin. Iba nila naisip pagod, puyat, ang kalaban natin dito. Sakit ng buong katawan. Nag-iisa ka lang, may sakit ka, ikaw ang gagamot sa sarili mo. Kaya mahirap ang isang bilang OFW. Kaya guys, kaya sa ating mga OFW, dapat tayo ay ang sarili din natin alagaan. Kasi paano na kung wala na tayo, uwi pa tayo ng Pilipinas kailangan pa natin makauwi. Kaya dapat alagaan ng sarili. Tapos, una-una, isipin natin ang sarili. Mag-ipon din tayo para sa sarili natin. Hindi lang puro sa pamilya. Isipin din natin na pagtanda natin, mayroon tayong mahugot na pera. That's all. Maraming salamat. So, anong masasabi mo bilang OFW? Masasabi ko bilang OFW, unang-una sa lahat, ang OFW ay tinatawag nating mga bayani. Kasi ang lahat ng tulong natin sa Pilipinas, lalo-lalo na sa pag-angat ng ekonomiya. Ngayon, masasabi ko bilang isang OFW, kasi ako, isa na rin ako sa OFW, natatawag na OFW kahit baguhan ako dito sa pag-a-abroad. Kasi lahat naman tayong OFW dito, maranasan mo kung gaano kahirap dito. Totoo yan. Kasi na-experience ko rin. Sige, continue. Mag-isa tayo dito. Kumbaga, kung may problema ka, ikaw lang tumutulong sa... So, ito rin ang opinion ko bilang OFW dito sa Middle East. Ang hirap talaga guys, sa totoo lang, ang hirap maging OFW. So, every month nagpapadala din ako ng pera. Ayan, at saka almost 20 years na ako dito guys, sa totoo lang. Pero wala pa rin akong ipon. Pero it's okay. Dahil papaano guys, nakatulong naman ako sa pamilya ko. At hindi naman ako nagpayabang, sa totoo lang, may sarili lang din akong bahay. Hindi man masyadong malaki, yung simpleng bahay lang. At saka komportable at sariling bahay mo. Yun lang masasabi ko. Kaya sa mga OFW dyan, ayan, ito lang advice ko sa inyo guys. Dapat talaga mag-ipon tayo kahit konti lang para balang araw may ipon tayo, may saving tayo pag uwi natin. Ayan lang guys. Maraming salamat for watching guys and see you next time. Bye bye.